sasakyan na paakyat ng burol, dalawang motorsiklo diretso, papunta sa Ancestral Hall. Madam, wala na ang amo. Mula ngayon, ang mga bagay sa kumpanya. Ako ang bahala. Nag-iwan ng testamento si Mr. Lee. Ang bagong mamamahala ng kumpanya ay mapagpasyahan sa pamamagitan ng boto. Boto? Bakit hindi ka sumama sa akin? Ako ang magiging amo at mananatili kang babae ng amo. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi mo gagawin sa madaling paraan, gagawin natin sa mahirap na paraan. Duan Kun, huwag mo siyang hawakan. Igalang mo si Madam. Naalala ko na hindi ba ito yung sa matandang bastardo na maliit na utusan? Alam mo ba, sinasabi ng mga tao sa labas, ikaw ay aso ng matandang bastardo. Jiyahuwa. Walang gagalaw. Madam, huwag mo akong sisihin. Huwag gumalaw. Kung gagalaw ka pa, papatayin ko si Madam. Amo, may mga pulis. Huwag gumalaw. Ibaba ang armas. Lee Jiahua, suspetsado sa pagpatay, sinintensyahan ng pagkakulong. 10 taon. Jiahua, ano ang balak mong gawin paglabas mo? Hanapin si Madam. Sabi ng lahat si Wan Fen ay kay Duan Kun sinta. Tara. Malas, lumayas. Pagpalain ang amo ng maayos na biyahe. Hoy, ilang taon lang ang lumipas. Paano ka naging matandang fossil? Sobrang pamahiin. Hindi mo lang maintindihan. Ang sinseridad ay gumagawa ng mga himala. Tara, nakain muna tayo ng masarap. Nasaan si Madam? Okay lang si Madam. Weidong, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Itong 5 taon, tinawagan mo ako at sinabi na si Madam ay nag-immigrate sa England. Tinanong kita, totoo bang si Madam naging babae ni Duan Kun? Ang mga babae, seguridad at kaginhawaan, yan ang pinakamahalaga. Hua, tigilan mo na. 5 taon, ang tapos na ay tapos na. Pwede tayong magtayo ng tindahan ng wonton sa tabi ng kalsada at mamuhay ng simple. Ang nawala sa akin sa 5 taon na ito, kailangan kong bawiin. Hua si Wan Fen, siya. Naging babae nga siya ni Akun. Labas, Duan, sobra ka na sa inom. tigilan mo na ang kalokohan. 5 taon, tiniis kita ng 5 taon. Ngayong gabi, dapat maging matalino ka. Sino ka ba sa tingin mo? Ang balo ni Lee Zhendong? 5 taon ng patay ang matandang bastos na yan. Ikaw ngayon ay kay Duan Kun na aso. Isang aso lang. Huwag mo akong hawakan. Duan Kun, mamamatay ka ng napakasakit. Ang tapang pa rin ng dila mo. Sa loob ng 5 taon, sa aking kama naglingkod ka ng mabuti. Ngayon, nasa labas si Lee Jiahua. Isipin mo kung ano ang nararamdaman niya sa pagdinig niyan. Sadyang pinapasok ko siya. Sabihin mo sa akin, ano ang iisipin niya sa'yo? Mamatay ka. Hua, hindi kita ipinagkanulo. Hindi kita ipinagkanulo kailanman. Lee Jiahua, pumasok ka rito. Limang taon na ang nakaraan? May utang ka sa akin na bala. Karapat dapat kang mamatay. Huwag mo akong patayin. Patayin mo ako, makukulong ka rin. Kakalabas mo lang ng bilangguan. Hindi mo naman gustong sirain ang sarili mo, di ba? Hua, wag. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa akin.
Tanga, akala mo ba hindi ako handa? Lumayo ka! Binantaan ako ni Duan Kun. Sinabi niya kung hindi ako sumunod, ipapapatay ka niya sa bilangguan. Wala akong pagpipilian. Kinailangan kong tiisin. 5 taon na ang nakaraan. Kinuha niya lahat sa akin. Ngayon, babawiin ko lahat. Ahwa! Hindi madaling pakisamahan si Duan Kun. May 3 siyang kanang kamay. Si Tieto, ang nagpapatakbo ng smuggling sa pantalan. Walang awa, may 12 ng mga desperadong kriminal. Si Abaw ang nagpapatakbo ng casino at underground bank. Nagpautang siya ng sobrang taas ng interes. Marami na siyang sinira na buhay. Nasirang pamilya. Si Sanggo ang nagpapatakbo ng mga entertainment venues. Pinipilit ang mga babae na maging prostitute. Wala siyang inuurungan. Sa nakalipas na 5 taon, si Duan Kun ay ginamit itong 3 para mag-ipon ng yaman. Kung gusto mo siyang ibagsak, kailangan mo munang alisin itong 3. 3 tao. 3 lang ang tao namin ngayon. Paano tayo lalaban? Sapat na ang 3. Lao Zhang, pabor naman. Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Duan Kun. Wei Dong. Kuya, hindi naman na ayaw kitang tulungan. Sa nakalipas na 5 taon, marami sa ating mga kapatid ay nasuhulan na ni Duan Kun. Kung tutulungan kita at malaman ni Duan Kun, papatayin niya ang buong pamilya ko. Magkapatid tayo na dumaan sa hirap at ginhawa. 5 taon na ang nakaraan. Noong inatake ka, tinanggap ko ang 3 saksak para sa'yo. Ngayon ang aking kuya ay inapi ni Duan Kun sa loob ng 5 taon. Makakatayo ka bang manood lang? Sige, tutulungan kitang mangalap ng impormasyon, pero wala na akong magagawa pa. Salamat, Lao Zhang. Ikaw ay Li Jiahua. Lumabas ka na. Ginoong Chen, tungkol sa pamamaril sa Ancestral Hall noon, alam mong pinagbintangan lang ako. Alam ko ang nangyari noon. Pero sa loob ng departamento namin, may sumupil sa ebidensya. Ayaw kong masangkot kaya maaga akong nagretiro. Ano ba talaga ang gusto ni Duan Kun? Gusto ni Duan Kun na pumalit kay Li Zhendong. Ikaw ang pinakamalaking hadlang niya. Kung hindi ka niya maalis, paano siya aangat sa kapangyarihan? Ginoong Chen, salamat sa pagsabi nito sa akin. Matanda, kung hindi ka makapagtrabaho, umalis ka na. Binata, mas mabuting umalis ka na. Ang mga tauhan ni Tieto ay hindi basta-basta. Baka bugbugin ka. Tieto, ganyan ka ba niya laging inaapi? Z. Oh, 3 buwan kaming nagtrabaho at wala kaming natanggap na sahod. Ang magreklamo, binubugbog. Pumunta ako sa pantalan ngayon at nakita ko si Tieto. Inaapi niya ang mga manggagawa. Tinatanggihan niya ang sahod at gumagawa ng masasama. Siya muna ang aalisin ko. Ahwa, mag-ingat ka! Ang mga tauhan ni Tieto ay may baril. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Tieto, ang kasamaan na ginawa mo ngayon, babayaran mo bukas. Dapat maipadala ang kargamentong ito ngayon. Sino mang magtamad, babaliin ko ang mga binti. Ngayon ay gagawin ko siyang halimbawa. Sino man ang magnakaw sa akin, ay magtatapos ng ganito. Pigilan mo na. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka naglalakas loob na makialam sa negosyo ko? Nagsaya ka na. Ngayon, ako naman. Ang binti ko. Sino pa ang gusto? Pumunta ako dito para kay Tieto ngayon, para maningil ng utang.
Wala itong kinalaman sa iyo. Zico. Ahua, tutulungan kita. Huwag mo akong patayin. May pera ako. Bibigyan kita ng pera. Si Duan Kun ay nasa kasino ni Bao. Malapit na niyang harapin si Sango. Sinasabi ko sa iyo ang lahat. Huli na. Nasaktan mo ang maraming manggagawa. Ngayon, mamamatay ka. Buti nga. Sa wakas, patay na ang halimaw na yon. Salamat, Mr. Lee. Hindi na natin kailangang maapi pa sa kanya. Ito ang lahat ng sahod na kanyang nilustay. Pumunta sa accountant at kunin ito. Hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Tinakot mo ako hanggang mamatay. Paano kung may nangyari sa'yo? Relax lang. Mahirap akong patayin. Patay na si Tieto. Susunod si Bao. Tanggang tito yon. Ang kanyang kamatayan ay nababagay sa akin. Mula ngayon, ang negosyo sa pantalan ay atin na. Bukas, kung ang pera ng loan shark hindi na kolekta, putulin ang kanilang mga kamay. Uy, well, hindi ba si Wanfen? Anong dala mo rito? Linisin ang kwarto. Nag-away kami ni Duan Kun. Siya mismo ay nasa malaking problema. Ayokong sumama sa kanya. Gusto kong makipagsosyo sa iyo para magbukas ng kasino. Ako ang maglalagay ng puhunan. Hati tayo sa kita ng 50-50. Ano sa tingin mo? Ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga. At si Wanfen ay kasama ni Duan Kun sa loob ng 5 taon. Marami siyang koneksyon. Ang deal na ito ay siguradong panalo. Wanfen, diretso ka. Simula ngayon, magkasosyo na tayo. Pero kailangan mo munang gawin ako ng pabor. Isang sugar roll ang may utang sa akin ng 5 milyon. Tumanggi siyang magbayad. Tulungan mo akong makuha ito. Pagkatapos, magtitiwala na ako sa iyo. Madali lang. Wanfen, Wala na talaga akong pera. Dinala ng asawa ko ang mga bata at tumakas. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Maaari kitang irekomenda kay Abaw. Hindi mo na kailangang magbayad. Pero kailangan mong sabihin sa akin anong negosyo ni Abaw kamakailan. Ang pera. Saan napupunta lahat? Isang beses mo lang itong pagkakataon. Tinutulungan niya si Duan Kun sa pagpapautang ng pera. Ang interes ay nakakatakot. Kung hindi makabayad, babaliin ang mga buto mo. Ilang tao na ang nagpakamatay dahil sa kanila. At kamakailan, magdedil siya kay Sango sa pantalan. Hindi ko alam ang mga detalye, pero nakita ko silang nagdadala ng maraming kahon. Mukhang hindi maganda yon. Kunin mo ang pera. Isama mo ang asawa at anak mo at umalis. tingnan ninyo. Mandadaya siya. Kaya pala lagi akong natatalo. Mandadaya ka pala. Li Jiawa, naglakas loob ka ba akong lokohin? Saan siya pumunta? Amo. Tumakbo lang siya. Walang kwentang tao. Habulin siya. Magsalita. Nasaan? Si Duan Kun. Si Duan Kun ay nasa. Li Jiahua. Hinihintay ka ng amo ko. Kung may tapang ka, pumunta ka. Duan Kun, pinapatay mo pati ang sarili mong tauhan. Walang awa ka. Sumuway ka. Itatapon kita sa dagat para maging pagkain ng isda. Uminom ka lang ng isang baso ng tubig. At mula noon, lahat ng iyong problema ay mawawala na. Ayaw kong inumin iyan. Gusto kong umuwi sa nanay ko. Umuwi? Nasa teritoryo ko ka ngayon. At akala mo makakauwi ka? Sango, matagal tayong hindi nagkita. Wanfen, hindi ba kasama mo si Duan Kun? Ano ang nagdala sa iyo sa aking munting tahanan?
Si Duan Kun ay nasa huling yugto na. Wala nang kinabukasan sa kanya. Alam kong kulang ka sa tao kamakailan. Marami akong mga kapatid na babae sa ilalim ko na gustong magtrabaho para sa iyo. Kailangan lang ng pagkakataon para kumita. Sige, Van Fen. Maligayang pagdating sa grupo. Bukas, magdala ka ng 20 bagong tao. Huwag mong hayaang malaman ng pulis. Nag-aalala ka sa akin? Sanggo? Hanggang bukas. Hoy! Ito ba ang pulisya? Gusto kong magulat ng isang bagay. Ang disko ni Sanggo, may isang pumipilit sa mga menor de edad na babae na magtrabaho ng ilegal. Halika at arestuhin sila ngayon. Walang silbi. Ihagis mo siya sa likod ng eskinita. Huwag mong sirain ang aking negosyo. Lumayo ka. Si Duan Kun ay nasa hangganan ng Mien State, nag-iipon ng malaking bilang ng mga baril at bala. Kung patayin mo ako, sasabog niya ang buong pamilya mo. Kung gayon, mas may dahilan pa ako para patayin ka. Sinira mo ang buhay ng maraming babae. Karapat-dapat kang mamatay. Duan Kun, gusto mong lumikha ng kaguluhan sa Mien State. Papatayin kita bago iyon. Kuya, nakaganti na ako para sa'yo. Patay na ang 3 tagapangalaga. Susunod si Duan Kun. Magpahinga ka ng payapa, kuya. Jiawa, mayroon akong itinago sa loob ng 5 taon. Kailangan kong sabihin sa'yo ngayon. Ano iyon? Hindi natural na namatay ang kapatid mo. Isang araw bago siya namatay, nakita ko sila ni Duan Kun na nag-aaway ng matindi sa bulwagan ng mga ninuno. Matindi iyon. Habang umaalis si Duan Kun, sinabi niya, kung gagawin mong impyerno ang buhay ko, titiyakin kong mamamatay ka. Kinabukasan, ang kapatid mo ay namatay dahil sa cardiac arrest. Masyadong nagkataon. Sinasabi mo bang pinatay ni Duan Kun ang aking kapatid? Pinaghihinalaan ko, ngunit walang ebidensya. Ang doktor na gumamot sa kapatid mo, si Dr. Wang, ay retirado na ngayon. Nakatira siya sa Shinjeju. Pwede mong puntahan at tanungin siya? Pinatay ba ni Duan Kun ang aking kapatid? Dapat mong sabihin sa akin ang totoo ngayon? Kung hindi, hindi ako aalis. Pinilit ako ni Duan Kun. Nilagyan niya ng kutsilyo sa leeg ng aking anak. Pinagawa niya akong mag-inject kay Mr. Lee ng sobrang dosis ng pekeng ions. Sinabi niya na hindi ito matutuklasan. Mukhang cardiac arrest. Wala akong pagpipilian. Ang anak ko ay 5 pa lang. Hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Bakit niya gustong patayin ang aking kapatid? Natuklasan ni Mr. Lee na nakikipagsabuhatan si Duan Kun sa mga dayuhang puwersa upang ilegal na makuha ang kumpanya at magdulot ng kaguluhan sa Myanmar. Binanta ni Mr. Lee na isusumbong siya. Kaya nagdesisyon si Duan Kun na patayin siya. Binaygo ko si Mr. Lee. Handa akong tumstigo sa istasyon ng pulis. Gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Ah, Hua, anong problema? Anong nangyari? Si Duan Kun. Alam kong may mali.
Laging malusog si kuya. Paano siya biglang nagka-cardiac arrest? Kaya si Duan Kun, ang hayop na iyon. Papatayin ko siya. Pupunta ako ngayon din upang patayin siya ng sarili kong mga kamay at ipaghiganti ang aking kapatid. Hindi ka pwedeng pumunta. Si Duan Kun ay maraming baril at bala. Pupunta ka sa iyong kamatayan. Patay na ang 3 tagapangalaga, kaya siguradong alerto na siya ngayon. Kahit mamatay ako, kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko. Kumalma ka. Tama si Madam. Ang pumunta ngayon ay pagpapakamatay. Maglaan tayo ng oras para magplano, okay? Duan Kun, kung hindi kita papatayin, sumpa ako, hindi ako lalaki. Kuya Kun, patay na silang lahat. Lahat pinatay ni Li Jiawa. Pumunta at kunin si Wamfen. Gusto kong si Li Jiahua ay manood sa kanya mamatay. Mr. Lee, may masamang nangyari. Kinuha si Miss Wanfen. Li Jiahua, nasa akin si Wamfen. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa pantalan ng mag-isa sa loob ng 3 araw. Kailangan mong pumunta ng mag-isa. Kung magdadala ka ng iba, handa ka ng kunin ang kanyang bangkay. Duan Kun, kung mangahas kang hawakan kahit isang buhok sa kanyang ulo, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ito ay malinaw na isang bitag. Ang pumunta ng mag-isa ay pagpapakamatay. Alam kong ito ay isang bitag, ngunit kailangan kong pumunta. Sasama ako sa iyo. Hindi. Papabagalin mo lang ako. Ang target ni Duan Kun ay ako. Hindi niya ako madaling papatayin kung pupunta ako. May pagkakataon pa na iligtas si Wanfen. Kung mamatay ako, kunin mo ang ebidensya at i-report si Duan Kun sa pulis. Siguraduhing magbabayad siya sa kanyang mga krimen. Ipaghiganti ang ating kapatid. Li Jiahua, ang tapang mo naman. Pumunta ng mag-isa. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na aalis. Lumuhod. Sabi ko lumuhod. Yumuko ng 3 beses. Pagkatapos, pakakawalan ko siya. Oo, ganyan. Lumuhod. Pagkatapos, pakakawalan ko siya. Sige, sino mang pumatay kay Li Jiahua ay makakakuha ng 1 milyon. 1 milyon. What? 1 milyon. Jiahua, sumakay ka sa kotse. Bilisan mo. Tatakas ka ba? Hindi ganon kadali. Habulin sila. Jiahua, ayos ka lang. Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako lumabas para bumili ng gamot, hindi ako mahuhuli at hindi ka masasaktan. Hindi mo kasalanan. Si Duan Kun ay masyadong tuso. Ngayon ang 3 malalaking amo, si Duan Kun ay siguradong nababaliw. Tiyak na siya ay maglulunsad ng malawakang paghihiganti. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng tumakas, magpakailanman. Si Duan Kun ay nanakit ng maraming tao. Saan man tayo tumakbo, hahabulin niya tayo. Marami akong kilala na binubuli ni Duan Kun, mga ate mula sa Chamber of Commerce. Tiyak na tutulungan nila tayo. Hahanapin ko ang aking mga dating kapatid. Marami sa kanila ay inaapi ni Duan Kun. Kinamumuhian nila siya ng todo. Mabuti. Mula ngayon, hindi na tayo mga biktima. Tayo ay mga manghihiganti. Walang kwenta. Hindi man lang mahuli ang 3 tao. Kontakin ang mga dayuhang puwersa para sa akin. Gusto kong humiram ng mga tropa. Papatayin ko silang lahat. Lahat. Ang mga nakatayo rito ngayon ay lahat ng mga taong naapi ni Duan Kun.
Pinatay niya si Lee Zhendong. Binintang ako at ipinakulong ako. Pinilit si Wan Fen na magtiis ng 5 taon. Pinaabuso niya si Tieto sa mga manggagawa sa pantalan. Kinuha ang inyong sahod. Binubog ang inyong mga pamilya. Ilan ang nagtrabaho ng kalahating taon at hindi nakatanggap kahit 1 sentimo. Nagkasakit ang mga matatanda. Walang pambayad sa gamutan. Pinasaktan niya si Sanggo ng maraming mga menor de edad na babae. Pinilit silang gawin ang hindi nila gusto. Sinira ang kanilang buhay. Ngayon nakikipagsabuatan siya sa mga dayuhang puwersa upang ilegal na kunin ang ating kumpanya, upang lumikha ng kaguluhan sa Myanmar, upang patayin ang ating mga pamilya, patayin ang ating mga anak. Kung hindi tayo lalaban, patuloy niya tayong aapihin, bubuli at magmamataas sa atin. Patuloy na mananakit ng marami. Handa ba kayong hayaan iyon? Hindi. Binali ng tuhod ni Tieto ang aking anak. Gusto ko si Duan Kun na magbayad ng dugo. Gusto ko si Duan Kun na magbayad ng halaga. Paghihiligan ko. Patayin si Duan Kun. Ngayon, opisyal naming idineklara ang digmaan kay Duan Kun. Hindi kami titigil hanggang mamatay si Duan Kun. Hindi kami papatay. Poprotektahan namin ang aming mga pamilya. Protektahan ang aming bansa. Kung manalo tayo, hindi na tayo magdurusa kahit kanino pa. Sabihin mo sa akin, natatakot ka ba? Walang takot. Nasakin ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Duan Kun. Ang batas ang magbibigay sa atin ng hustisya. Naipamahagi na ang mga armas. Mga kapatid na marunong gumamit ng baril, tumayo sa harap. Ang iba ay sumunod sa likod. Sasalakayin natin ang pugad ni Duan Kun. Amo Kun, masamang balita. Si Li Jiawa ay nag-organisa ng isang puwersa ng mahigit 1,000 tao. Lahat ng taong naapi natin. Papasukin na nila ang ating kuta. Ano? Mahigit 1,000? Saan siya nakahanap ng ganyang karaming tao? Lahat sila ay mga taong na dati nating naapi. At marami sa ating dating mga kapatid ay naging traidor. Lahat sila ay pumunta sa kanya para tumulong. Mabuti. Gusto ni Lee Jiawa ng digmaan sa akin, ha? Ibibigay ko sa kanya. Gusto mong lumaban? Lalaruin kita hanggang dulo. Tingnan natin kung matapang ang mga tauhan mo o mas matapang ang mga bomba ko. Papatayin ko silang lahat. Guguluhin ko ang Myanmar. Sinumang tumulong kay Lee Jiawa, papatayin ko ang buong pamilya nila. Ahwa, tiyak na mananalo tayo. Mananalo tayo. Duan Kun, tapos na ang oras mo. Maghiwalay tayo. Ipaghiganti si Zhendong. Utukan. Ahua, mag-ingat. Mabigat ang kanilang armas. Huwag kang mag-alala. Kapag nalampasan natin ang kanilang depensa, hindi makakatakas si Duan Kun. Mga kapatid, sugod para sa amo. Dali, ilipat ang lahat ng pampasabog. Bigyan si Duan Kun ng malaking sorpresa. Ginoong Lee, gagana ba talaga ito? Siyempre gagana. Si Ahua ay humaharang sa kanila sa harapan. Samantala, tayo'y tahimik na. Lulubusin ang armoryo. Kapag sinubukan nilang pasabugin ang mga bagay, malalaman nila kung ano ang tunay na pagkabigo. Umatras. Duan Kun, nandito ako para maningil ng utang para sa amo ko. Lee Jiawa, akala mo panalo ka na. Akala mo ang isang grupo ng mga basura kayang talunin ako? Mali ka. Ngayon, hindi ito grupo ng mga basura. Ito ay lahat ng mga tao na iyong ginawa ng masama. Hindi mo ako hahayaang makalusot? Kung ganoon, lahat kayo ay mamamatay. Ano? Bakit hindi sumabog? Ang mga tauhan mo ay tumalikod na sa iyo. Ang armas mo ay naalis na lahat. Ikaw? Tigil, Duan Kun. Arestado ka. Lee Jiawa, may mga tao pa ako sa labas. Maghintay ka lang. Duan, may nagpabili sa akin na sabihin sa iyo. Anong mensahe? Sabi, ang kaibigan mo ay darating para ilabas ka dyan. Kaibigan? Ganon. Lagyan mo ako ng inumin. Duan, ayaw ng kaibigan mo na lumabas kang buhay. Pinakabagong balita. Dahil sa di umano'y pagpatay, pagbebenta ng droga,
paglilinis ng salapi, at iba pang kaso, ang naarestong si Duan Kun kagabi sa Stanley Prison biglang namatay. Ahua tiyak na may isang tao pinatahimik siya. Masyadong maraming alam si Duan Kun. May gusto siyang pigilan na makalabas ng buhay. Mr. Chen, Jiawa, pumunta ka agad sa akin. Naalala mo ba ang sinabi ni Duan Kun noong siya ay naaresto? Mr. Chen, ibig mong sabihin may mga kasabwat si Duan Kun? Hindi lang mga kasabwat. Ang katayuan ng kasabwat na ito ay mas mataas pa kay Duan Kun. Ang pangalan niya ay Huang Deming, Pangulo ng Mian Chamber of Commerce. Kaya si Duan Kun ay isa lamang tagasunod. May mas malaking puwersa sa likod niya. Huang Deming, Ahua, ano ang gagawin natin ngayon? Darating ba si Huang Deming sa atin? pinatay nila ang kapatid ko. Pinagbintangan nila ako at naging 10 taon ako sa bilangguan. At pinagtiis ka ng 5 taon ng kahihiyan. Ang mga utang na ito, babayaran ko isa-isa. Wanfang, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, gagamit ako ng legal na paraan para ipabayad sa kanya sa harap ng batas. Ngunit kahit anong mangyari, pinatay mo si Duan Kun. Mr. Lee, hindi mo pwedeng sabihin yan? Ako ay isang lehitimong negosyante. Paano ako makakapatay ng kahit sino? Si Duan Kun ay isa lamang mong tauhan. Ginamit mo siya sa 30 taon ng maruming trabaho. Bawat sentimo ay napupunta sa bulsa mo. Ngayon, wala na siyang silbi. Tinapon mo siya na parang basura. Basura. Mr. Lee, mayroon ka bang anumang ebidensya? Hahanapin ko iyan. Maghintay ka lang. Sige, maghihintay ako. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa Myanmar, hindi sapat ang katarungan lamang. Kailangan mo rin ng kapangyarihan. Ang mga dokumentong ito, saan mo nakuha ang mga iyan? Sa bodega ni Duan Kun, akala niya ililigtas ng mga ito ang kanyang buhay. Sa halip, naging ebidensya laban sa kanya. Mr. Lee, kailangan kong sabihin sa iyo, si Huang Deming ay hindi karaniwang tao. Investigador Lin, hindi ako takot mamatay. Buhay ng kuya ko. At 5 taon ng kahihiyan ni Wan Fen. Ang mga utang na ito, kailangan kong ayusin ang mga ito. Siya, kukunin ko ang kasong ito. Pero kailangan mo ng oras at mas maraming ebidensya. Ano ang kailangan mo? Makikipagtulungan ako ng buo. Patay na si Duan Kun, pero nananatili ang kanyang kapangyarihan. Ginagamit ni Huang Deming ang Huang Group para mag-ipon ng yaman. Pag-aari niya ang mga kasino at nightclub, mga kumpanya ng real estate. Sa likod ng mga negosyong ito, lahat ito ay kanyang maruming pera. Kaya, ano ang gagawin natin? 3 lang tayo. Paano tayo makakalaban? Hindi lang tayo 3. Ang mga taong ginawa ng masama ni Huang Deming, libo-libo sa kanila. Pinag-iisa natin sila. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ang asawa ko ay nangangailangan ng pera para sa kanyang paggamot. Kung hindi ka makabayad sa loob ng 3 araw, babaliin namin ang iyong mga binti. Huang Deming, ilang tao na ang sinira mo. Okay ka lang ba? Sino ka? Nandito ako para tulungan ka. Magkano ang utang mo? Gusto ko lang manalo ng pera para gamutin ang sakit ng asawa ko. Pero lalo lang akong lumubog. Ngayon, may utang akong 500,000 sa kasino ni Huang Deming. Magkano ang interes? 3% buwanang interes, compound interest. Ngayon, may utang na akong 800,000. Kung hindi ako makabayad, pupunta ako sa pantalan at magbubuhat ng ladrilyo para mabayaran ang utang. Handang kumestigo ka? Matutulungan kitang bayaran ang utang mo, pero kailangan mong tumestigo sa hukuman laban kay Huang Deming dahil sa ilegal na pagpapautang. Ako. Natatakot ako na baka gumanti sila sa akin. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ng pulis at poprotektahan din kita. Ahua, ang negosyo ng kasino na pagpapautang na may mataas na interes. Maraming kapitbahay ang nakatagpo nito. Pwedeng magtanong-tanong ako para sa iyo, para malaman kung may handang tumistigo. Wan Fen, masyadong mapanganib yan. Ahua, sasama ako sa iyo. Sabay tayong pumunta, noong una, para mailigtas ka. Nagtiis ako ng 5 taon. Ngayon, ako naman, para tulungan kang makamit ang katarungan. Wan Fen, salamat. Kailangan mong asikasuhin ng 5 mesa ngayong gabi. O kaya huwag mo nang isipin na umuwi ng maaga. Amo, ayaw ko nang gawin ito. Pakiusap, paalisin mo ako pauwi. Tandaan ang pangalan ng babaeng ito. Ang pangalan niya ay Xiao Fang. Anong ginagawa mo? Saklolo. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao.
Paano mo nalaman iyon? Ang pangalan ko ay Lee Jiahua. Narinig ko mula sa mga tao sa club tungkol sa sitwasyon mo. Mahirap ang pamilya mo. May sakit ang nanay mo. Umutang ka ng $100,000 para bayaran ang paggamot niya. Tama? Paano mo nalaman iyon? Sino ang pinagkautangan mo ng perang iyon? Mula sa departamento ng pautang ng kumpanya ni Huang Deming. Sabi nila kung hindi ko mabayaran, pagtatrabahuhin nila ako sa nightclub para mabayaran ang utang. Ayaw ko nang gawin ito. Handang tumestigo ka ba? Tutulungan kitang maklear ang utang mo, pero kailangan mong tumestigo sa hukuman laban kay Huang Deming para sa iligal na pagpapautang at sapilitang paggawa. Ako, natatakot ako na maghiganti sila sa akin. Huwag kang matakot. Si Officer Chen ay isang pulis. Poprotektahan ka niya. Poprotektahan din kita. Si Ji Lee Wanfen, salamat sa inyong dalawa. Akala ko wala na akong pag-asa sa buhay na ito. Xiaofang, huwag mong sabihin iyan. Simula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Xiaofang, huwag kang mag-alala. Pagsisisi natin si Huang Deming sa kanyang ginawa. Ang mga paghihirap na iyong tiniis ay ipaghihiganti. Geely, tingnan mo. Sinira ni Huang Deming ang aming bahay. Sabi nila para sa pagsasaayos ng bayan. Pero ang totoo ay para magtayo ng mga mamahaling bahay para kumita. Mayroon ba kayong kontrata ng demolisyon? Oo, pero ang kabayaran ay 10 bahagi lamang ng presyo sa merkado. Tumanggi kaming tanggapin ito, kaya dumating ang mga tauhan ni Huang Deming para manakot sa amin. Paano nila kayo pinagbantaan? Binasag nila ang aming mga bintana, hinarang ang aming mga pinto, at hindi kami pinayagang lumabas. Ilang matatanda ang nagkasakit dahil sa stress, ang ilan ay namatay pa. Ito ay ebidensya laban kay Huang Deming. Jiahua, in. Ang ebidensyang ito ay sapat na para makulong siya. Pero si Huang Deming ay may komplikadong network. Kailangan nating ipahuli siya ng tuluyan para wala siyang tsansa na bumangon muli. Iminumungkahi ko ilantad natin ang kanyang mga krimen sa pambansang media. Ipaalam sa buong Mengguo ang kanyang tunay na mukha. Ang presyon ng publiko ay papabilisin ang legal na proseso. Sige. Magsasagawa ako ng live sa buong bansa at ilantad ang kanyang mga krimen. Hua, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ito ay makakasakit ng maraming tao at magdudulot ng maraming problema sa hinaharap. Ang pagkamatay ng kapatid ko, ang 10 taon kong kawalan ng katarungan. Kung hindi ako makaganti, mamamatay akong may pagsisisi. Ahua, sinusuportahan kita. Kahit anong mangyari, narito ako para sa iyo. Wanfen, pasensya na sa pagpapahirap sa iyo. Hindi, wala kang dapat pagsisihan. May signal na, maayos na ang larawan. Magsimula na tayo. Mga mamamayan ng Myanmar, ako, si Lee Jiahua. Ngayon, ipapakita ko isang nakakagulat na sabuatan. Ang presidente ng Myanmar Chamber of Commerce, si Huang Deming, ang pinakamalaking gangster sa likod ng mga eksena. 10 taon na ang nakararaan. Nakipagsabuatan si Huang Deming kay Duan Kun upang patayin ang aking nakatatandang kapatid na si Lee Zhendong at pinaratangan ako, ipinakulong ako ng 10 taon. Ang aking bayaw na si Wanfen para iligtas ako, napilitang manatili sa tabi ni Duan Kun at tiniis ang kahihiyan sa loob ng 5 taon. Ang mga kasino ni Huang Deming nagpapautang ng pera sa napakataas na interes na nagdulot sa hindi mabilang na tao na mawalan ng kanilang pamilya at tahanan. Sinira niya ang buhay ng napakaraming kabataang babae. Ang kanyang kumpanya ng real estate sa pilitang ginigiba ang mga bahay. Nagiiwan ng daan-daang pamilya na walang tirahan. Ano ang ginagawa mo? Ang galing! Inosente ako. Frame up ito. Pagsisihan mo ito? Wanfen, nanalo tayo. Makapagpahinga na ng payapa ang kuya. Ahua, ang espiritu ng kuya sa langit ay tiyak na ipinagmamalaki ka. Sa lahat ng mga taong ito, labis kang nagdusa. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Nasa sesyon na ang korte. Pakiusap, tawagin ang saksi ng prosekusyon sa kinatatayuan. Umutang ako ng 100,000 para gamutin ang nanay ko. Patuloy na lumalaki ang interes. Sa huli, umabot ako ng 300,000 ang mga tauhan ni Huang Deming. Pinilit akong magtrabaho sa nightclub para bayaran ang utang. Umiiyak ako gabi-gabi. Dr. Wang, sabi ni Huang Deming, si Lee Zhendong ay nasa kanyang daan. Kailangan niyang mamatay. Kung hindi ka makikipagtulungan, puputulin ko muna ang kamay ng anak mo. At pagkatapos ay ang kamay ng asawa mo. Ikaw ang pumili. Lee Jiahua, sa tingin mo nanalo ka? Kahit makulong ako, Isasama kita sa pagbagsak ko. Ang grupo ko ng mga abogado ay wawasakin ang kaso mo. ang ebidensya na may dala kang baril noon, Meron din ako niyon. Sino ang akala mo? Hindi ka santo. Ikaw at si Duan Kun ay pareho lang. Pinatay mo ang kapatid ko. Inakusahan mo ako ng 10 taon.
Tama ka. 10 taon na ang nakalipas, pumulot nga ako ng baril. Naisip ko nga ang paggamit ng karahasan para malutas ang mga problema. Pero ngayon naiintindihan ko na ang karahasan ay lumilikha ng higit pang karahasan. Pinili ko ang batas bilang aking sandata. Dahil ang katarungan ay maaaring maantala, ngunit hindi ito mawawala. Tumahimik. Ngayon ang hatol. Huang Deming, nagkasala. Hatol ay habang buhay na pagkabilanggo. Pinagkaitan ng mga karapatang pampulitika habang buhay. Jiahua, bayani ka na ng Myanmar ngayon. Maraming tao ang gustong makilala ka. Mr. Chen, anong bayani? Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang pagpatay sa aking kapatid. Ang 10 taon kong kawalan ng katarungan. Kailangan kong ituwid ang lahat. Mamamatay akong nakadilat ang mga mata. Nagawa mo. Maalala ka ng Myanmar. Ahwa! Tumira tayo ng maayos at mabuhay ng maganda. Huwag nang masangkot pa sa mga bagay na iyan ng ilalim ng lupa. Nagpaplano akong magbukas ng panibagong tindahan ng pagkain. Magpatakbo ng matapat na negosyo. Tutulungan mo ba ako? Ahwa, ano bang sinasabi mo? Magkapatid tayo. Siyempre tutulungan kita. Mabuti, Wei Dong, Wan Fen. Magtulungan tayong lahat at gumawa ng mas magandang buhay. Wan Fen, 10 taon akong naghintay para sa singsing na ito. Ngayon, gusto kitang pakasalan ng formal. Papakasalan mo ba ako? Ahwa, oh. Sa nakaraang 10 taon, hinintay ko ang araw na ito. Li Jiawa, kukunin mo ba si Wan Fen bilang asawa mo? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, na mahalin at alagaan siya hanggang kamatayan. Oh. Wan Fen, kukunin mo ba si? Oh. Ngayon, maaari mo nang halikan ang nobya. Li Jiahua, papatayin kita. Sino ka? Anong sama ng loob mo sa akin? Ako ang anak ng isa sa mga tauhan ni Duan Kun. Pinatay mo ang tatay ko. Gusto kong maghiganti. Sumama ka sa akin. May ginawang mali ang tatay mo. Desisyon niya iyon. Hindi mo kasalanan. Bata ka pa. Magpatuloy ka. Magsimula muli. Tumakas ang nanay ko. Ano ang gagawin ko? Maraming tao ang nasaktan ng tatay ko. Tinatawag ako ng lahat, anak ng mamamatay tao. Ang tatay mo ay tatay mo. Ikaw ay ikaw. Pwede mong piliin ang sarili mong buhay. Gusto mo bang matuto sa akin at maging mabuting tao? Ginoong Lee. Oo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Xiao Jie, hindi ko hahawakan ang nakaraan laban sa iyo. Ji. Mula ngayon, ikaw ang aking alagad. Ituturo ko sa iyo ang pagluluto at kung paano maging mabuting tao. Gusto mo bang matuto? Guro, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsimulang muli. Mula ngayon, ikaw na ang aking apprentice. Tandaan mo, maging matuwid sa buhay, maging matatag sa trabaho, maging tapat sa iba. Naintindihan ko, Guro. Baguhan? Alam mo ang mga patakaran? Nagbayad ka ba ng proteksyon? Madali lang. Ang bayad proteksyon sa kalye na ito ay titigil simula ngayon. Sabihin mo sa boss mo, ang kalye na ito ay nasa ilalim ng aking kontrol, Li Jiahua. Sino mang mangahas na maningil, hindi ko papakawalan ng madali. Xiaoji, mula ngayon ito na ang iyong tahanan. Ituring mo itong parang sarili mong bahay. Huwag kang mahiya. Ma'am, salamat, magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ko bibiguin siguro. Sa inyong lahat dito, naniniwala akong gaganda ng gaganda ang negosyo. Mr. Lee, ang restoran mo ay ang pinakasikat ngayon sa Mongkok. Puno araw-araw. Salamat sa suporta mo. Pero tandaan mo, lehitimong negosyo lang ang ginagawa namin. Walang kalokohan. Kung malaman ko na may nagkakagulo sa tindahan, hindi ko sila pakakawalan ng basta-basta. Siyempre, susundin natin ang mga patakaran. Nagpapatakbo ng restaurant, pero hindi gumagalang sa lokal na amo? Hulihin siya. Kung gusto mong magnegosyo, gawin mo ng tama. Kung gusto mo ng ilegal na negosyo, ako, Li Jiahua, hindi ako uurong. Ginoong Lee, nagkamali ako sandali. Hindi ko na uulitin. Hayaan ko na ito sa ngayon. Sa susunod, wag mo akong sisihin kung walang awa ako. Jiahua, buntis ako. Ang galing! Magiging magulang na tayo. Wan Fen, salamat. Jiahua, regalo ito mula sa langit.
Wan Fen, ang makilala ka sa buhay na ito ay ang pinakadakilang kayamanan ko. Wan Fen. Bigyan natin siya ng pangalan. Tawagin natin siyang Li An. An, ibig sabihin kapayapaan. Sana maging ligtas siya sa buong buhay niya. Li An. Magandang pangalan. Aner, si Daddy ang magpoprotekta sa iyo. Guro, ang restaurant natin ngayon kumikita ng mahigit 100,000 kada araw. Nagbukas na tayo ng 3 sangay. Mabuti. Pero tandaan mo, sa negosyo, dapat kang maging tapat. Huwag kang kumita ng maruming pera. Bawat sentimo na kinikita natin dapat malinis. Aner, dati maraming maling landas ang tinahak ni tatay. Pero mula ngayon, si tatay magiging mabuting tao na. At protektahan ka at si nanay. Ahwa araw-araw, gumaganda ang buhay natin. Napakasaya ko. Wamfen, salamat sa laging pagsama sa akin. Kung wala ka, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Li Jiahua. Gusto kong ipaghiganti ang aking master, si Duan Kun. Ang iyong master na si Duan Kun ay pumatay ng hindi mabilang na tao. Karapat-dapat siyang mamatay. Dumating ka para maghiganti sa akin? Gusto mong matulad sa kanya? Ngayon, ikaw ang mamamatay. O, ako. Hindi. Kyang, baliw ka. Kiang. Ang amo mong si Duan Kun ay pinatay ang kuya ko at pinaratangan ako. Ipinakulong ako ng 10 taon. Kung gusto mong maghiganti, dapat ako ang puntahan mo. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi na ako babalik sa kulungan dahil wala akong ginawang mali. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Alamin mo kung ano ang ginawa ng amo mong si Duan Kun at maiintindihan mo. Hindi lang siya pumatay ng tao, sinira rin niya ang maraming inosenteng buhay. Gusto mo ba talagang ipaghiganti siya? Ako, hindi ko alam. Mr. Lee, mali ako. Ang ginawa ng amo ko ay mas malala pa sa hayop. At gusto ko pa siyang ipaghiganti. Napakatanga ko talaga. Mabuti na inamin mo ang iyong pagkakamali at nagbago ka. Ano ang mga plano mo? Gusto kitang sundan at matutong maging tapat na tao. Kung paanong ang amo ko ay nakasakit ng maraming tao. Gusto kong gugulin ang buhay ko sa pagbabayad. Mabuti. Kukuha ako ng isa pang alagad. Xiaojie, magaling ka sa paggamit ng kutsilyo. Simula ngayon, ikaw na ang maghihiwa at maghahanda. Qiang, matalas ang panlasa mo. Simula ngayon, ikaw na ang mag-aayos ng panimpla. Kayo dalawa, mag-aral kayong mabuti. Sa hinaharap, iiwan ko ang restaurant sa inyong dalawa. Baguhan. Perang proteksyon ng kalyeng ito. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Ngayon, ang kalyeng ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Li Jiahua. Simula ngayon, sino mang dumating para mangolekta, bubugbugin namin sila hanggang sa hindi na sila maglakas loob na bumalik. Isang bahagi bilang pondo sa pagpapaunlad ng restaurant. Isang bahagi para sa kawanggawa. Isang bahagi para sa sahod ng mga baguhan. Ngayon, isa ka ng tunay na amo. Marami kang tauhan. Wan Fen, hindi ako amo. Gusto ko lang protektahan ang pamilya ko at tumulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na kapangyarihan, tumanga, ay hindi tungkol sa pagtalo sa iba. Jiawa, may pumasok na ulat. Sabi nila nag-away ang 2 mong estudyante. Nasaktan ng ilang tao. Opisyal Chen. Naniniwala akong pinagbintangan sila. Hindi nila kailanman sasaktan ang isang tao nang walang dahilan. Hakaw. Aalamin ko yan. Huwag kang mag-alala. Ang tapang mo. Ang aking mga alagad ay hindi kailanman sasaktan ng isang tao nang walang dahilan. Maawa ka sa akin, Geely. Naging hangal ako sa isang saglit. Nainggit ako sa iyong negosyo. Nais kong sirain ka. Pumunta ka at sumuko kay Uncle. Ipaliwanag mo ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas sa negosyong ito. Master, pasensya na. Dinungisan kita. Hindi mo ako dinungisan. Alam kong pinagbintangan ka. Sa hinaharap, mag-ingat ka dyan. Huwag mong hayaang may mag-set up sa iyo. Ginoong Lee, gusto naming makipagsosyo sa'yo para magbukas ng chain ng mga restaurant. Napakasarap ng luto mo. Tiyak na malaki ang negosyo. Sige, pero may isang kondisyon. Lehitimong negosyo lang ang gagawin natin. Walang kahina-hinala. Kung malaman kong may gumagawa ng masama, hindi ko sila pakakawalan ng basta-basta. Siyempre, susundin namin ang mga patakaran. Binabati kita sa pagbubukas. Si tatay ay malaking amo. Aner. Hindi malaking amo si tatay. Si tatay ay isang tagapagluto lang. Isang tagapagluto na gusto na lahat ay kumain ng ligtas na pagkain. Si Huang Deming ay inatake sa bilangguan. Malubhang nasugatan. Maaaring hindi na siya magtatagal. Sino ang gumawa? Walang ideya. Pero si Huang Deming ay maraming naging kaaway. May gustong patayin siya sa loob. Karma.
Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ahwa, si Tio Jiu ay nasa huling yugto na. Ahuwa, ikaw ang pinakamagaling kong alagad. Mula ngayon, ang mga gawain ng Hongmen ay ipinapasa ko sa iyo. Guro, mangyaring magpahinga at gumaling. Matanda na ako. Ang Hongmen ay umaasa sa iyo mula ngayon. Tandaan mo, ang ating Hongmen, kahit na ito ay isang gang, dapat gumawa ng lehitimong negosyo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng immoral. Ang mga maling landas na iyong tinahak ay hindi dapat ulitin ng susunod na henerasyon. Tatandaan ko, Guro. Gagabayan ko ang Hongmen sa tamang landas. Magpahinga ka ng payapa, Tio. Huwag kang mag-alala. Sa aking mga kamay ang Hongmen, hindi ito maliligaw. Gagawin ko itong lehitimong negosyo para makinabang ang lipunan. Marami akong natutunan kay Guro. Sinabi niya sa akin, ang isang tunay na leader ng gang ay hindi tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay, kundi tungkol sa pagprotekta sa pamilya at pagtulong sa iba. Ahua, nagawa mo ito. Hindi mo binigo siguro. Wanfen, ginagawa ko pa ito. Gusto kong tiyakin na lahat ng nagdusa dahil sa aking mga pagkakamali, na nagdusa dahil sa aking mga pagkakamali. Li Jiwa. Hiniling ni Huang Demang na bigyan kita ng mensahe. Kahit nasa loob siya, siya pa rin ang nag-uutos sa labas. Huang Deming, hindi na niya kayang protektahan ang sarili niya ngayon at naglakas loob pa siyang manakot sa akin. Sabihin mo sa kanya na aalisin ko isa-isa ang mga natitira niyang tauhan. Maghintay ka lang. Lumabas ka. Alam kong darating ka. Li Jiahua, patay ka ngayon. Sige, laban. Tingnan natin. Kung ilan sa inyo ang tatayo pa. Bugbugin ninyo siya. Sabihin mo sa amo mo, ito na ang huling babala. Guro, nagbukas kami ng 5 sangay. Araw-araw, mahaba ang pila ng mga customer. Magaling. Pero tandaan mo, kahit ilang tindahan pa ang buksan natin, ang pupa. Dapat tayong laging maging tapat. Huwag kang dumaan sa maling landas. Bawat sentimo na kinikita natin, dapat malinis. Huwag kang mag-alala, Guro. Susundin namin ang mga patakaran. Tay, nakuha ko ang Outstanding Student Award ngayon. Sabi ng guro na ako ay ang huwarang estudyante sa klase. Magaling na anak, ipinagmamalaki ka ni tatay. Itutupi ko para sa'yo. Si Aner ay napakagaling. Ahua, tingnan mo kung gaano kagaling ang anak natin. Wanfen, tingnan mo itong magandang tanawin ng gabi. Ito ang ating Myanmar. Ito ang ating tahanan. Oo, sa wakas, nagtagumpay tayo. Ahua, ang ating pamilya, ligtas at maayos. Iyon lang ang mahalaga. Tatay, nakuha ko ang perpektong marka. Mabuting bata, ipinagmamalaki ka ni tatay. Hayaan mong makita ko ang iyong test paper. Lokey. Tingnan mo, binigyan ako ng guro ng malaking pulang bulaklak. Aner, ang galing mo. Ngayong gabi, si Mommy ay gagawa ng masarap na pagkain para sa iyo. Chef, handa na ang mga putahe. Magdadagdag tayo ng isa pang putahe ngayon para ipagdiwang ang perpektong marka ni Aner. Tama, magkaroon tayo ng magandang pagdiriwang. Mr. Lee, gusto naming magbukas ng sangay sa mainland. Sasama ka ba sa amin, ang mainland? Interesado ako, pero kailangan ko munang alamin. Hindi ako pamilyar doon. Hindi pwedeng mag-invest ng bulag. Walang problema, isasama kita para tingnan at tingnan ang merkado. Susunod na buwan, kailangan kong asikasuhin ang ilang mga bagay na pampamilya. Pupunta ako sa mainland para sa isang business trip. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa akin. Ang ating restaurant ay napakalaki, aalagaan yun. Ahua, pangako sa akin, babalik kang ligtas. Ipinapangako ko. Ginoong Li, ano sa tingin mo dito? Maganda ang lokasyon at sapat ang dami ng tao. Pero nag-aalala pa rin ako. Masyado tayong malayo dito. Hindi maginhawa ang pamahalaan. Pwede kang magpadala ng alagad para mamahala. Si Xiao Ji at si Chiang ay parehong may kakayahan. Magandang ideya iyan. Si Xiao Jie ang mamamahala sa kusina. Si Chiang ang bahala sa harap. Walang problema iyan. Anong nangyari? Amo, may nangyari sa restaurant. May dumating na nagdulot ng gulo. Sabi nila kahit nasa loob si Huang Deming, may mga kapatid pa siya na gusto gumanti sa iyo. Sabi nila kung hindi ka magpapakita, susunugin nila ang restaurant. Babalik ako agad.
Ang natitira pang puwersa ni Huang Deming ay talagang naglakas loob na manggulo muli. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya nilang gawin. Li Jiahua, sa wakas nakabalik ka na. Sinabi ni Amo Huang Deming. Gusto kanyang patayin. Huang Deming, lakas loob pa niyang magbanta sa akin. Bumalik ka at sabihin sa kanya, kung may mga tauhan pa siya na gumagala sa labas, isa-isa ko silang aalisin. Jiahua, ang mga natitira pang puwersa ni Huang Deming ay nag-uulat na nag-oorganisa ng paghihiganti. Kung gusto nila ng paghihiganti, hayaan silang lumapit sa akin. Pero hindi ko sila hahayaang saktan ang pamilya ko. Dapat kang maging maingat. Huwag mo silang harapin ng mag-isa. Ginoong Chen, naiintindihan ko. Salamat sa babala. Ah, Hua! Baka dapat na tayong lumipat. Okay, lilipat tayo. Talaga? Pero hindi ganito. Kailangan kong ipaunawa sa kanila na mali ang taong naperwisyo nila. Tatay mo si Lijiawa, di ba? Sinasabi ko sa'yo, sabihin mo sa tatay mo na mag-ingat. Nagde-deliver lang kami ng mensahe. Kung hindi makikipagtulungan ang tatay mo, hindi ka na magkakaroon ng magandang oras sa eskwela simula ngayon. Anong gusto mo? Naglakas loob silang bantaan ang pamilya ko. Ah, Hua. Dapat tayong lumipat. Sige, lilipat tayo. Talaga? Pero kailangan ko munang harapin sila. Binanta nila ang pamilya ko. Ang away na ito, kailangan kong ipaghiganti. Mga kapatid, may nagbanta sa pamilya ko. Nagdesisyon na akong lumipat. Ibenta ang restaurant at gamitin ang perang iyon para bayaran ang lahat ng naagrabyadong kapitbahay. Guro, lalaban ka ng isa-isa? Hindi isa-isang laban. Ito ay negosasyon. Gusto kong malaman nila na ako, si Li Jiahua, ay hindi takot mamatay. Pumunta ako rito ngayon para makipagkasundo sa iyo. Basta't ipapangako mong hindi sasaktan ang pamilya ko. Haya. Maaari akong umalis agad sa Hong Kong. Li Jiahua, pinatay mo si Huang Deming. Marami siyang tauhan. Ang utang na ito, kailangan kong ayusin sa iyo. Kunin siya. Hey Long, ngayon na ang huling araw mo. Gusto mo bang mamatay? Ang buhay ko ay matagal ng pag-aari ng mga nasaktan ko. Ngayon, gusto ko lang bayaran ang utang na ito. Huwag gumalaw, mabubuting tao. Tumayo sa gitna. Jiahua, bilisan mo, tawagan ng ambulansya. Takot na takot ako. Natatakot ako na may mangyari sa iyo. Natatakot akong hindi na kita makita muli. Ipinapangako ko sa iyo. Inayos ko na ang mga bagay-bagay sa pamilya ko at sasamahan kita sa mainland para magsimulang muli. Hindi na ako babalik sa ganitong pamumuhay na puno ng away at patayan. Sinabi mo na yan dati. Ngayon, totohanan na. Sawa na ako. Gusto kong maging tama sa iyo at kay Aner at mamuhay ng maayos. Tatay, kailan ka uwi? Malapit na. Maging mabuti ka. Ang paggaling ni Mr. Lee ay napaka-promising. Ilang araw pang obserbasyon. At makakalabas na siya. Nahuli na si Black Dragon. Ang natitirang puwersa ni Huang Deming ay halos naalis na. Salamat sa pagdating mo sa tamang oras. Pinapahalagahan ko ang iyong pagsisikap. Masyadong malaki ang panganib na iyong tinanggap. Harapin ang mahigit 20 lalaki ng mag-isa. Yan ay talagang walang ingat. Kung hindi ako pumunta, sila sana ang sumunod sa aking pamilya bilang asawa. At ama, responsibilidad ko iyon. Wang Fen. Lilipat ba talaga tayo sa Shenzhen? Ang underworld sa Myanmar ay masyadong komplikado. Ayaw ko nang masangkot si Aner. Ang Shenzhen ay isang bagong simula. Magiging ligtas ang ating pamilya. Mamumuhay lang tayo. Tatay! So pwede pa ba akong makipaglaro sa mga dati kong kaibigan? Oo naman. Babalik kami minsan sa isang linggo. Pwede kang makipaglaro sa mga kaibigan mo. Ang galing!
Mga kapatid, salamat sa inyong lahat sa lahat ng taon na nakipaglaban kayo sa tabi ko na ibenta na ang restaurant. Hati tayo sa pera. Xiaojie, Akyang, pumayag ba kayong sumama sa akin sa Shenzhen? Kung saan pupunta ang master, doon din kami. Si. Sama-sama tayong pumunta sa Shenzhen at magsimulang muli. Ahua, talaga bang aalis ka? Ang underworld sa Myanmar ay masyadong nakakapagod. Pagod na ako. Naiintindihan ko. Ahua, kahit saan ka pumunta, ikaw pa rin ang pinakamatalik kong kapatid. Maalala ko ang sinabi mo. Ang tunay na lakas ay ang pagtulong sa iba, hindi ang pagtalo sa kanila. Weidong, 5 taon na kaming nakatira dito. Maraming alaala. pero ang ilang alaala ay dapat manatili sa nakaraan. Sigurado ka bang handa kang bitawan ang lahat dito? Basta't kasama ko kayo, handa kong bitawan ang kahit ano. Si Lian ay tulog na. Wamfen, sa lahat ng mga taong ito, pinahirapan kita ng husto. Hua, hindi ako naghihirap. Kasama mo, masaya ako. Simula ngayon, pupunta tayo sa Shen City at mamumuhay ng payapa. Hindi na ako sasali sa mga gawain ng gang. Inaasam ko ang buhay na iyon. Guro, ano ang iniisip mo? Iniisip ko, kung hindi ako sumali sa gang noon, kung hindi ako nagkaproblema, baka nakilala ko ang asawa ng iyong guro ng mas maaga at nagsimula ng normal na buhay ng mas maaga. Guro, huwag mong balikan ang nakaraan. Simula ngayon, tayo ay mamumuhay ng maganda ng sama-sama. Bukas pupunta tayo sa Shen City. Isang bagong simula. Ahua, magandang biyahe. Pagdating mo sa Shenzhen, mag-ingat ka. Weidong, salamat sa pagsundo sa akin. Ikaw din, mag-ingat. Ahua, ikaw ang mabuti kong kapatid. Hindi kita makakalimutan. Magandang biyahe. Mr. Lee, may nagpabigay sa akin ng sulat para sa iyo. Sino? Hindi niya sinabi. Sinabi lang na ibigay sa iyo. Anong problema ni Ahua? Wala. May gustong makipagkita sa akin. Sa huling pagkakataon, may gustong. Huwag kang mag-alala. May maliit akong dapat asikasuhin. Babalik din ako. Ahua, Huwag kang mag-alala. Tulong! Gusto ko nang umuwi! Li Jiahua, kung gusto mong mabuhay ang batang ito, kailangan mong ipagpalit ang buhay mo para sa kanya. Pakawalan mo ang bata. Ihulog mo ang baril, saka namin siya pakakawalan. Halika dito. Lumuhod ka. Pinatay mo si Huang Deming noon. Marami kang tauhan. Ngayon, babayaran mo ito ng iyong buhay. Bata, takbo. Takbo sa kaliwa. May istasyon ng pulis doon. Gusto mong makalampas? Kailangan mo muna akong daanan. Akala mo bayani ka? Hindi ako bayani. Ayaw ko lang na may mga inosenteng tao na masaktan. Hanggat humihinga ako, hindi kayo makakadaan sa akin. Li Jiahua, hindi ka magtatagal. Ay nako, nandito na ang mga mabubuti. Takbo. Tumigil, mga pulis. Jiahua, Officer Chen, ang bata. Okay ba ang bata? ayos lang ang bata. Umuwi na. Buti naman. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan namin siyang salinan ng dugo agad. Siya ay type O at nauubos na ang dugo sa blood bank. papasukin mo ako. Tawagan ng blood bank para magpadala ng dugo ngayon. Ahua, kailangan mong maging okay. Kailangan mong maging okay. Master, kapit lang. Master, nangako kang dadalhin kami sa Shen City.
Masyado siyang malubha ang sugat. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Hindi pwedeng mamatay si Ahwa. Kailangan pa niyang panoorin si Aner na lumaki. Wamfen, Ahwa, gumising ka. Gumising ka. Ahwa, gumising ka. Wanfen. An-er, pasensya na An-er. Hindi na makakasama si tatay sa iyo. Maging mabuti ka at makinig sa iyong nanay. Mag-aral kang mabuti. Tatay, wag mo akong iwan. Wanfen, may sasabihin ako sa iyo. Ahwa, sabihin mo sa akin. Wanfen, ang makilala ka sa buhay na ito ay ang pinakamalaking swerte ko. Naghintay ka sa akin ng 10 taon. Nagdusa ka ng husto. Ahwa, tumigil ka. Mabubuhay ako. Pangako. Pagkaalis ko, dalhin mo si Aner sa Shenzhen. Magsimula kayo roon. Huwag mong hayaang malaman ni Aner na ang kanyang ama ay naging miyembro ng sindikato. Sabihin mo na lang na siya ay isang ordinaryong kusinero. Guro, Jiahua. Ikaw ay isang bayani. Ibinigay mo ang iyong buhay upang protektahan ang mga inosenteng bata. Nagawa mo ito, katarungan. Bayani, gusto ko lang protektahan ang aking pamilya. Protektahan ang mga nangangailangan ng proteksyon. Guro, magpahinga Magpahinga ng ng payapa. Ahwa, ikaw ang aking kapatid. Huwag mag-alala. Aalagaan ko sina Wanfen at Aner. Kuya Lee Jiahua, mamimiss ka namin. Si Kuya Hua ay mabuting tao. Pinrotektahan niya tayo sa lahat ng mga taon na ito. Kuya Lee Jiahua, mamimiss ka namin. Lagi natin siyang maaalala. Aner, umalis na tayo. Mami, hindi na ba talaga babalik si Daddy? Aner, pumunta na ang daddy mo sa langit. Babantayan niya tayo mula sa langit. Wanfen Anea. Ingat kayo sa pag-uwi. Ang mga bagay-bagay ni Ahwa. Ako na ang mag-aasikaso ng lahat para sa inyo. Weidong, salamat. Nanay, mas malaki ito kaysa sa dati naming bahay sa Burma. Mas malaki talaga. Oo, sa wakas, may sarili na tayong bahay. Isang bagong bahay. Isang bagong simula. Nanay, ano ang pangalan ng restaurant? Tawagin natin itong Huaji. Paboritong pangalan ni Ahwa iyan. Siye, Huaji. Nanay, sabi ka ko kay tatay. Aner, nasa langit si tatay mo. Binabantayan niya tayo palagi. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para mapasaya si tatay. Ma'am, masarap ang inyong pagkain. Salamat sa pagpunta. Ma'am, ayos ka lang ba? Ayos lang. May naalala lang. Tandaan ang itinuro sa atin ng guro. Magluto ng may puso. Patakbuhin ang negosyo ng may katapatan. Naaalala namin. Wala na ang guro. Ngunit ang kanyang mga salita, hindi namin makakalimutan. 3 buwan nang wala si Ahwa. Maayos ang takbo ng restaurant. Kayong lahat ay nagtrabaho ng mabuti. Ma'am, hindi mahirap para sa amin. Wala na ang guro. Kailangan pa nating magsikap. Hindi namin siya pwedeng biguin. Tama. Sabi ng guro, ang Huaji ay lehitimong negosyo lang. Walang madidilim na pakikitungo. Lian, ano ang trabaho ng tatay mo? Chef ang tatay ko. Ang mga pagkain na ginagawa niya ay ang pinakamahusay sa buong bansa. Dapat talaga kahanga-hanga ang tatay mo. Siya ang pinakamahusay na chef at ang pinakamahusay na tatay. Gusto kong matuto magluto para maging mahusay na chef tulad niya. Aner, Nanay, anong problema? wala. Nag-iisip lang si nanay tungkol sa tatay mo. Tatay. Miss kita. Sinabi mo na tuturuan mo akong magluto. Ngayon, kay Tiyoshi, na lang ako matututo. Pero mag-aaral akong mabuti. Asawa ng guro. Mayroon na tayong 10 sangay. Kung alam ito ng guro, matutuwa siya ng sobra. Kung nandito pa siya, mas matutuwa pa. Ahwa, pumunta ako para makita ka. Sina Wanfen at Aner ay maayos ang kalagayan. Ang negosyo ng restaurant ay umuunlad. Si Aner ay nakapasok sa universidad.
Huwag kang mag-alala. Guro, ipagpapatuloy namin ang pagpapatakbo ng Huaji. Hindi tayo maliligaw. Nanay, gusto kong pumunta sa Mianguo para maglinis ng libingan ni tatay. Sa Miyangguo? Gusto kong makipag-usap kay tatay. Si. Ahwa, pumunta kami ni Aner para makita ka. Tatay, malaki na ako. Tinuruan ako ni nanay magluto. Ako ngayon ay ang punong chef sa Huaji. Magiging katulad mo ako, isang mahusay na chef. At isang mabuting tao. Hua. Tingnan mo. Pinalaki ni Wan Fen ng mabuti si Aner. Lumaki ng husto ang Huaji. Maari kang maging panatag. Ahwa, nakikita mo ba yon? Lumaki na si Aner. Lumaki rin ng malaki ang Huaji. Maayos naman ang pamilya natin. Sa langit. Makatitiyak ka. Tandaan mo ang itinuro sa atin ni tatay. Magluto ng may puso. Sa negosyo, maging tapat. Protektahan ang pamilya at tumulong sa mga nangangailangan. Naalala namin. Aner, mahusay ang ginawa mo. Kung alam ng tatay mo, siguradong ipagmamalaki niya. Nanay, lahat ito ay dahil sa iyong pagtuturo. Tatay, tingnan mo. Ang Huaji ay nagbukas na ng 20 sangay. Nakatulong kami sa maraming mahihirap na estudyante na makapag-aral at sumuporta sa maraming matatanda. Ang iyong diwa ay ipapamana mula henerasyon hanggang henerasyon. Master Lin, mananatili kami sa tamang landas. Tatay, noong umalis ka, sinabi mong protektahan ang pamilya at protektahan ang mga nangangailangan. Ngayon, nagawa na naming lahat. Ang iyong diwa ay mananatili magpakailanman. Sige, ang huling eksena. Si Li Jiahua at si Wan Fen nagkakasal sa simbahan, nagpapalit ng singsing, pumapalakpak ang lahat. Aksyon! Li Jiahua, kukunin mo ba si Wan Fen bilang asawa mo sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Oh. Perpekto ang eksenang iyon. Magandang trabaho. Lahat. Tapos na. Cut! Tapos na. Lahat salamat sa inyong pagsisikap. Ang produksyong ito tumagal ng 6 na buwan, pero naniniwala ako lahat may natutunan. Ang pag-arte ay hindi lang basta. Pag-arte ito ay tungkol sa pag-unawa sa buhay. Tapos na. Sa wakas, tapos na. 6 na buwang shooting sa wakas, tapos na. Ang galing! Ang hirap ng mga buwang ito, pero napaka-makabuluhan. Oo. Ang pagganap bilang karakter na Li Weidong talaga akong naantig. Ang pagkakapatiran kay Li Jiahua nagpapamalay sa akin kung ano ang tunay na kapatiran. Lahat. Ngayon ay tapos na ang shooting. Sa ngalan ng crew, nagpapasalamat ako sa inyong dedikasyon. Ang aming palakpak ay para kay Li Jiahua, ang kathang-isip na karakter na ito ngunit isang tunay na diwa. Direktor, ang pagganap bilang Li Jiahua ay tumatak sa akin. Kahit ito ay pag-arte, tunay akong naantig sa kanya upang protektahan ang kanyang pamilya na humaharap sa napakaraming panganib. Hindi siya umatras. Sa tingin ko, ang diwa na iyon ay dapat nating matutunan. Iyan ang kahulugan ng pag-arte. Pag-unawa sa buhay sa pamamagitan ng pagganap ng isang papel. At pagkatapos sa totoong buhay ng may katapatan. Direk itong set, ginampanan ko si Li Jiahua sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, ginigiba na ito. Medyo nag-aatubili ako. Chiang Vai. Kahit tapos na ang role, ang diwa ni Li Jiahua. Dapat mong tandaan. Tatandaan ko. Direk, bakit mo pinili na isa pelikula ang kwentong ito? Dahil gusto kong ikwento isang kwento tungkol sa hustisya at pamilya sa lipunan ngayon. Protektahan maraming tao para sa kita. Gagawin ng lahat nakakalimutan kung ano ang hangganan sana sa pamamagitan ng kwentong ito masabi sa lahat. Ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hindi ito nabibigo. Ang pagprotekta sa pamilya, pagtulong sa iba, ito ang tunay na mahalaga. Direk. Sa tingin ko, ang kwentong ito ay mayroon ding highlight. Ang asawa ni Li Jiahua na si Wan Fen. Siya ay nag-iisang nagpalaki ng kanilang anak at itinayo ang Huaji restaurant na pakahirap noon. Ang ganitong uri ng katatagan ng babae ay nakakaantig din. Tama. Kaya sabi natin ang pagganap sa dulang ito ay hindi lang pag-arte, ito ay pag-unawa sa buhay. Mga bata, hayaan ninyong magkwento ako. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang tao na para protektahan ang kanyang pamilya. At para sa hustisya, matapang na humaharap sa mga hamon, ang kanyang pangalan ay Li Jiahua. Tito Zhang, totoong tao ba ito? Kahit ang kwentong ito ay gawa-gawa lang para sa dula, ang diwa ay totoo.
Tito Jang, napakakaantig ng kwentong ito. Gusto ko ring maging mabuting tao. Sa buhay, dapat tayong maging katulad ni Li Jiawa, protektahan ang ating pamilya, tumulong sa iba. Hindi madaling mag-isa na magpalaki ng bata. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Xiao Jie, handa na ba ang pagkain ngayon? Oo, handa na. Kuya Wang, ang mga ulam ngayon ay lahat ng itinuro mo sa amin. Gawin mong mabuti ang trabaho. Tandaan ang motto ni Hua Ji, magluto ng may konsensya, kumita ng malinis na pera, at tumulong sa mga nangangailangan. Zhang Wei, bigyan mo siya ng isa. Salamat sa inyong lahat. Ang babait ninyong mga tao. Walang anuman, tungkulin namin iyan. Hindi madaling mag-isa na magpalaki ng bata. Kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka sa akin kahit kailan. Mga bata, kumain pa kayo, lumalaki kayo. Direktor, naiintindihan ko. Kudan, Naiintindihan ko rin. ang dula ay kunwari lang, pero ang diwa ay totoo. Ipagpapatuloy natin ang diwa ni Li Jiawa. Sa totoong buhay. Sa katotohanan, dapat nating sundin ang batas, maging kapaki-pakinabang sa bayan at sa pamilya. Ang pag-arte ay tungkol sa pag-unawa sa buhay. Ngunit ang totoong buhay ay dapat mabuhay ng may katapatan. Maaaring tapos na ang dula na ito, ngunit ang diwa nito ay mananatili.